Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa cybersecurity expert patungkol sa kumakalat ngayong online scam sa social media. Gaya po ng aking nabanggit, napakinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang cybersecurity expert at co-founder ng Scamwatch Pilipinas. Walang iba kundi si Ginoong Art Samaniego. Magandang araw po, Sir Art. Si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hoy, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Opo. Sir Art, yung inyo pong grupo na Scamwatch Pilipinas ay nagbabala po patungkol dun sa kumakalat na online scam ngayon na may kinalaman sa papalapit na Father's Day celebration ngayong weekend. Para po sa kabatiran po ng ating mga tagapanood at tagapakinig, maaari nyo po ba kaming bigyan ng detalye hinggil dito? Ang mga scammers kasi, itong mga cybercriminals na to, sinusunod nila yung season, kung ano yung sikat, kung ano yung mas kilala. Mm-mm. Ito yung sinusunod nila. Mm-mm. So ngayon, malapit na mag Father's Day. Mm-mm. So ang ginagawa nila, ini-exploit nila yung panahon. So ang mga scam na kumakalat ngayon, tukol naman sa Father's Day. Mm-mm. Halimbawa, kung Valentine's Day, love scam yung napapauso. Mm-mm. Kung Pasko, yung mga delivery scam. Ngayon malapit na mag-Father's Day, meron silang nilabas na scam ngayon. Ang tawag nila ay Father's Day Ayuda. Mm-mm. So itong Father's Day Ayuda, ito yung mga scam na may mga fake na mga website kung saan hinihingi yung GCash nyo. Pagkatapos kailangan mong i-share sa Facebook yung ad na to o yung message na to para daw maging eligible ka makakuha ng ayuda. Mm-hmm. So warning yun sa mga tatay, hindi po ito totoo, fake ito. Mm-hmm. na mga ayuda o na mga mga offers. Mm-hmm. Ang layong din po nito ay para kunin yung GCash number nyo o e-wallet number nyo. Mm-hmm. Pagkatapos ay papadalan kayo ngayon yan ng mga fake na message, ita-target na kayo para makuha yung OTP nyo o yung one-time password nyo. Dahil sasabihin niya na, para matanggap po yung ayuda mo, kailangan ibigay mo sa amin yung verification code na ipapadala namin sa inyo. Mm-hmm. Pero ito pong verification code na to, ito yung tinatawag natin na OTP. Mm-hmm. So kaya dapat po mag-ingat tayo sa mga ganito. Opo. Sir Art, tanong lang kasi may mga napapansin din po kasi tayong advertisement or mga kumakalat din sa social media bukod po rito sa binabanggit natin na ang feature or may sistema na kala mo picture lang siya sa thumbnail and then kapag kinilik mo yung picture na yun, mapupunta ka madadivert ka sa ganitong website. And then, hindi aware si owner or si user mismo nung isang platform na
yung account niya ay nagshi-share ng ganitong mga bagong may kinalaman dun sa sa mga ganitong uri ng pangloloko. May ganito din po bang feature itong kumakalat ngayon na scam na ito? Hindi. Ang scam na to, ang pinapagawa niya para daw maging eligible ka, Mm. kailangan mo mag-share. Ikaw mismo yung mag-share dun sa mga kakilala mo. Oo. So kailangan mong i-share siya. So hindi siya nag-automatic share. Mm. Ikaw mismo ang mag-share. Pagkatapos nun, pag nag-share ka na, sasabihin sa'yo na, pwede mo na makuha yung 3,000 cash mo. Mm. Dapat ipadala mo sa akin yung GCash number mo. Mm. Pag pinadala mo na, alam na nila ang GCash mo, alam na nila ang pangalan mo. Eto ngayon, magpapadala ngayon yan ng parang forget password o maglalagin sa doon sa account mo. Pagkatapos, Mm. may secondary attack yan. Ang secondary attack niya, kukunin niya yung one-time password mo. Mm. Kaya, yan, lagi po natin tandaan na yung one-time password natin, personal yan. Dapat hindi mo yan isi-share. Tama. So, sasabihin nila yan, magkukunwari sila na verification yan or confirmation code. Pero po, OTP talaga yan, hindi yan confirmation code. OTP yan, o one-time password, na kailangan mo para ma-access yung account mo. So, ang password kasi natin, yun yung first layer of protection. Mm. Sir Art, sa Yung inyo... OTP po, Sige po, Sir Art. yung OTP, yung second layer of protection natin para hindi ma-access yung mga account natin. Kaya wag po natin isi-share yan. Mm. Sir Art, sa pagsusuri po ng Scam Watch, lumalabas po na ang domain registration records po nitong scam na ito ay nakarehistro po sa isang China-based registrar. Madalas po bang ganito yung system ng mga nagsisikalat ngayon na online scam? May mga iba po bang bansa na pinanggagalingan ng ganito pong scam? Tsaka may mga ganito rin po ba na namomonitor tayo dito sa sa ating bansa? Ito kasi, no, nakita ko siya na pupunta siya sa isang fake website. So ang ginawa ko, chinek ko yung domain name. Yung domain name, yun yung pangalan kung yung mga .com, mga .com.ph, ito .top. Mm-hmm. So ito yung mga mumurahin na mga domain. Mm-hmm. So nung chinek ko siya, naka-register siya, tama ka, dun sa China registrar. Mm-hmm. So, maraming mga ganito, usually, na mga scam, naka-register nagagaling sa Chinese registrar. Mm-hmm. So, hindi naman lahat, pero ito yung napapansin namin. So, ayun nga, hindi naman to state-sponsored na galing sa gobyerno ng China kasi illegal din naman ang mga ganitong bagay sa China. Pero, kung matatandaan natin, hello po? Sir Art? Nawala lang po ang ating komunikasyon kay Sir Art. Balikan po natin, Sir Art. Hello po, Sir Art. Sensya na po naputol yung call natin. Siguro, Sir Art, tuloy po natin sinasabi natin kanina. So, na-trace namin na, yun nga, naka-register siya sa Chinese registrar. Mm-mm. Okay. Sir Art, maaari po ba naming malaman ang mga aksyon na ginagawa po ng inyong grupo mula po dito sa mga kahalintulad na scam po na ganito? Ang Scam Watch Pilipinas kasi, ang trabaho talaga namin, ang ginagawa namin para i-educate yung mga tao, para labanan yung scam. Mm-mm. Nakita namin na ang daming nagiging biktima ng scam ng mga Pinoy, lalong-lalo na mga senior citizen at mga bata. So, ang ginagawa namin, na-educate namin sila paano maiwasan yung maging biktima ng scam. Sir, hingin ko na lang po yung mga palatandaan na kung yung isang nakikita nating post ay may posibilidad na isa po itong scam. Bigay po natin yung mga
palatandaan na ito sa ating mga tagapanog at tagapakinig po? So halimbawa itong scam na to, kumakalat itong Father's Day ayuda scam, sinasabi niya na galing daw to sa DSWD. Kung titignan mo yung URL o yung website address, hindi naman DSWD. So doon pa lang dapat red flag na yun at huwag nang magpapascam. Mm-mm. So gawin po natin masaya ang Father's Day celebration, gawin natin itong magtuturo sana sa atin na huwag basta-basta maniniwala sa ganitong scam. Mm-mm. Pangalawa, pag too good to be true, pag hindi ka panipaniwala dahil ang ganda ng ino-offer, naku, red flag na din yun. Huwag po kayong maniniwala doon. Mm-mm. Isa pa yung mga investment scams natin na ang pag-promise, madodoble ang pera mo sa loob ng 2 oras. Naku, sigurado scam yan. Mm-mm. Isa pa yung mga job offer natin, mag-click ka lang, kikita ka ng 8,000 isang araw or 8,000 kada oras. Yung mga bagay na to dapat huwag na tayong maniniwala. Mm-mm. Ang scam kasi, ang isang nakikita namin na usually nagagalit yung mga tao sa amin. Mm-mm. Kasi sinasabi namin may element of greed. Mm-mm. May pagkagahaman yung, kaya nagiging biktima kasi may pagkagahaman yung tao na makakuha ng mas malaking pera. Mm-mm. Imagine yung 300 mo magiging 30,000 sa loob ng 3 oras. Mm-mm. Marami pa rin naniniwala sa ganun. Mm-mm. At isa pong dapat ingatan natin, lalo na yung mga single at mga senior citizen, yun pong love scam. Ito yung mga nang-uuto sa inyo, sinasabing napakaganda ng mata nyo, gusto makipagkilala sa inyo. Pag meron na pong pera na involved dyan, iwasan nyo na dahil scam yan. Mm-mm. So ayun po yung mga usual red flags na nakikita namin. Sir Art, hingi na lang po namin sa inyo yung inyong mensahe por sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga ama na magse-celebrate po ngayong Father's Day ngayong darating na linggo. Opo, lagi po natin tandaan, pag may mga offer tayo o kahit ano nakikita natin sa internet o online, dapat na tayo mag-isip. So mag-isip ka muna kung totoo ba itong nakikita ko na napakagandang babae nag-message sa akin o napakagandang offer na mayroong ayuda 3,000, magbibigay lang ako ng number. So dapat mo tayong mag-isip. Pangalawa po, dapat tayong magtanong. So magtanong tayo sa mga nakakaalam tungkol sa mga bagay na to. Totoo bang mayroong ganitong offer? Pag sinabing DSWD, puntahan natin ang website ng DSWD. Pag sinabing PhilHealth, puntahan natin ang website ng PhilHealth at tingnan lagi yung website. At ang pangatlo po at ang pinaka-importante, kung tayo ay nabiktima ng scam, dapat mo tayo magsumbong. Dahil pag di tayo magsumbong, maaari ang next victim ng number na yan o ng taong yan ay mga mahal natin sa buhay o mga kamag-anak natin. Mm-mm. Yun lang po, yung 3 bagay na yan ang dapat natin tandaan. Apo. Sir Art, maraming salamat po sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. You're welcome. Apo. Anytime. Apo. At yan po ang ating naging panayam kay Scamwatch Pilipinas co-founder Art Samaniego. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, naging makabuluhan ang bilateral meeting nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia. Sa nasabing pagpupulong, natalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, gayon din ang seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos, binigyang diin nito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad upang madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang nga rito ang patungkol sa trade, habang iginiit din ni Pangulong Marcos na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan. I think we should still open to explore, and I think the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, personal ding inimbitahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Russian President Vladimir Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Maynila sa Nobyembre. Dito ay nabigyang diin ni Pangulong Marcos na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon. Speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Embahador ng Pilipinas sa Russia may nakikitang oportunidad upang mapalakas ang Russian tourist arrivals sa Pinas. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Alvin Baltazar. May nakikitang market si Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen mula sa mga Ruso para mas madaling makabisita ang mga ito sa Pilipinas at mapalakas ang turismo ng bansa sa hanay ng mga Russian tourists. Ayon kay Ambassador Bailen, sadyang interesado ang mga Russia na makapunta sa Pilipinas at nagnanais na makarating ng Boracay at Palawan. Dangan lang at may hinihintay lang niya silang development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines at ito ay may kinalaman para sa pagkakaroon ng direct flight mula sa tatlong lugar sa Siberia to Manila and Cebu. Mayroon ng aplikasyon na ni Bailen ang S7 Siberian Airlines at inaasahan nilang matutuloy ang mga inia-apply na flights para mas marami pang turistang Ruso ang makapunta sa Pilipinas. Sa ngayon, ayon kay Bailen ay may direct flight naman mula sa dalawang lugar sa Siberia patungong Kalibo, Aklan, subalit ito'y chartered lamang. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen. Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Inaasahan namin na matutuloy na itong flights. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Itinuturing ni Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen na isang malakas na mensahe ang ipinarating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa pagpresenta nito sa Pilipinas at sa ASEAN mula sa isinigawa nilang pulong. Ani Bailen, nailatag ni Pangulong Marcos ang mga core principle ng ASEAN, partikular na sa pagtugon ng mga kasaping bansa sa iba't ibang hamon sa buong mundo. Anya na ipakita rin ng punong ehekutibo ang diwa ng ASEAN centrality at ang mga potensyal na kooperasyon ng Russia sa Pilipinas at iba pang bansang kasapi ng ASEAN. Pinapakita po natin yung centrality, yung adaptability, yung unity at solidarity ng ASEAN on paano po natin i-address yung energy security, yung food security, and yung pag-protect sa ating ASEAN nationals sa abroad, lalo-lalo na sa mga Pilipino dahil sa mga ASEAN countries, Pilipinas ang isa sa mga may pinakamalaking diaspora sa labas ng bansa natin. So I think yan ang isang mahalagang mensahe mula sa ating bansa, mula sa Pangulo, na tayo ay committed, engaged sa paglutas ng mga problema hindi lang ng ating bansa, kundi ng ating rehiyon, maging ang buong mundo. Si Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Isang potensyal na energy cooperation ang nakikita ng Embahada ng Pilipinas sa Russia pagdating sa usapin ng enerhiya sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, isa ang Russia sa mga nangungunang bansa pagdating sa nuclear energy studies and implementation, lalo na't ilang nuclear facilities na nito ang matagumpay na napagana at ngayoy napakikinabangan. Ani Bailen, malaki ang maitutulong ng Russia sa posibilidad na pag-adapt ng Pilipinas sa paggamit ng small nuclear modular reactor na isa sa mga tinitingnang sagot ng Department of Energy sa pagsiguro ng supply ng enerhiya sa bansa. Isang solusyon po na pinag-aaralan ng ating Department of Energy, ito ang tinatawag na small modular reactor. At may mga bansa, hindi lang ang Russia, hindi lang ang Amerika, kundi sa palagay ko, China, Japan, Canada, France, na nag-aaral sa posibilidad. So I think in terms of going toward renewables or green economy, I think kung okay naman po ang paggamit, pag-safe ang paggamit ng nuclear energy, kino-consider po natin yan to assure our energy security. Si Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi dapat sisihin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglalabas umano ng warrant of arrest laban sa mga nauugnay sa kasong crimes against humanity na isinampa sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na may natanggap siyang impormasyon mula sa isang highly reliable source na nagsasabing na issue na umano ang arrest warrants laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya at ginagamit umano ito ng administrasyon bilang political weapon. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At meron lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police nilinaw na wala pa silang natatanggap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay sa mga personalidad na nauugnay sa kasong crimes against humanity ng dating administrasyon. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni J. Mark Dagala. Kapwa nilinaw ng Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant of arrest buhat sa International Criminal Court. Ito'y para kina Senador Christopher Lawrence Bongo, gayon din sa dalawang hindi pinangalan ng opisyal ng pulisya dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa pagpapatupad ng madugong war on drugs na nakalipas na administrasyon. Sa text message ni DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP Press Corps, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na siya kay Justice Acting Secretary Frederick Bida at sinabi sa kanyang wala itong natatanggap na kopya ng naturang warrant. Pinalutang ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang naturang warrant umano ng ICC laban kay Go at sa dalawang pulis sa kanang social media post. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na basta't may matanggap silang warrant buhat sa lehitimo at competent authorities na ipinaraan sa legal na paraan ay kanila itong ipatutupad. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon target na mapanagot ang ilang opisyal ng ahensya buhat sa mabagal na usad ng isang construction firm. Para sa detalye, nag-uulat si Lawrence Tanhoco. Target ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na papanagutin ng ilang opisyales ng DPWH matapos ang mabagal na usad ng proyekto ng Edison Construction na siyang nasa likod ng Drainage Improvement Project sa Philippine General Hospital o PGH. Paliwanag ni Dizon, uunahin lang muna nila na maayos ang manasabing proyekto pero kailangang managot hindi lang ng kontraktor kundi maging ng mga dating opisyales ng DPWH. Dagdag pa ni Dizon na ang mga kasalukuyang nakaupo sa DPWH NCR ay pawang mga bagong tauhan na ng ahensya at hindi ito ang mga kumuha sa nabanggit na kontraktor. Matatanda ang sa ginawang pagbisita ni Dizon sa Drainage Improvement Project sa PGH ay tanging 17% pa lamang ang completion rate nito kahit pa 2024 pa nagsimula ang naturang proyekto. Una nang sinabon ni Dizon ang Edison Construction at sinabing maliban sa pag-terminate ng kontrata ay kakasuhan pa ang mga ito sa oras na hindi matapos ang proyekto sa September 2026 na ipinangako ng mga kontraktor. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang mosyon ng isa sa mga kapwa-akusado ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na mag-inhibit sa pagdinig ng kaso ang mga maestrado ng korte. Sa inilabas na resolusyon ng Anti-Graft Court, nakasaad na walang sapat na batayan ang mosyon ni dating Department of Public Works and Highways Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Iginiit ng korte na hindi sapat ang simpleng alegasyon ng bias at partiality at kailangan itong suportahan ng malinaw at kapani-paniwalang ebidensya. Kabilang sa mga argumento ni Pacanan ang umano'y tila na unang konklusyon ng korte sa bail proceedings. Gayunman, iginiit ng korte na maaaring gumana ang factual findings sa bail proceedings para matukoy kung malakas ang ebidensya laban sa akusado. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y substandard na 289 million pesos na road dike project sa Nauan Oriental, Mindoro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga pahayag ng mga tinatawag niyang fake Marines. Ito ang naging tugon ni Representative Marcos hinggil sa paratang na isa siya sa umano'y tumanggap ng maletang puno ng pera. Ayon sa Majority Leader, kalokohan ang mga akusasyon na ibinabato ng mga individual na nagpakilalang dating bodyguards ni dating Representative Zaldico. Dagdag pa ng mamabatas, hindi na niya pinag-iisipang magsampa ng reklamo laban sa naturang grupo dahil hindi anya ito karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng pag-listing? Huwag na. It's really not. It's, we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type of efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin. Yan ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kailangan ng mga residente. Sa panayam kay House Majority Leader Sandro Marcos, sinabi nito na nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal sa Mindanao. Ibinahagi rin niya na maaaring magbigay ng tulong ang Kamara depende sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta. I believe the House has extended already its assistance and all those districts who have been affected. We have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAID or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide.
We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan na Si House Majority Leader Sandro Marcos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, inaprubahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8. Sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo, inaprubahan ng House Resolution number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Boji D. III at ng kanyang mga deputy. Binanggit sa resolusyon ng agarang aksyon ng pamahalaan patapos ang sakuna na nagdulot ng pagkasawi, pinsala, sapilitang paglilikas at malawakang pagkasira ng mga bahay, paaralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Kinilala rin ng resolusyon ang naging ambag ng mga government agency katuwang ang pribadong sektor. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensyang ito ay malaking tulong upang mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala sa Senado naman, pinagtibay ng mataas na kapulungan ang Senate Resolution number 447 na humihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo 8. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senador Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay rito ang muling pagbangon ng libu-libong pamilyang nawalan ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyang diin ni Villanueva na mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagtataya, hindi bababa sa 1.13 billion pesos ang pinsala sa pampubliko at pribadong infrastruktura kabilang ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang makahalagang pasilidad na idinulot ng malakas na lindol. Dahil dito, isinulong ng senador ang resolusyon para matiyak na mapakikilos ng pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar sa Mindanao. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Social Welfare and Development na nanatiling nakatutok sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Mary Ann Bastasa. Higit isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao, nananatiling nakatutok ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ayon sa DSWD, umabot na sa 379,000 family food packs. Gayon din, ang higit 10,000 non-food items at ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy rin ang bayanihan pagdating sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, gayon din sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu, kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na papadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan pa rin ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap na mga ebidensya, lumabas na hindi makatwiran ang pagpapaputok ng baril ng Office of Senate Sergeant at Arms o OSAHA sa National Bureau of Investigation o NBI agents. Ikalawa, hindi under attack ang Senate building noong gabi ng Mayo at 13. Pangatlo, tinangka ng NBI na magsilbi ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. At panghuli, posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator de la Rosa. The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP-CIDG, members of the media, and the GSIS, including an ocular inspection of the GSIS premises. Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, ibinahagi ni Senador Ping Lacson na kinukonsidera ng mga senador mula sa majority bloc na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Base sa kanilang consensus, hanggang nitong Miyerkules ay pinag-iisipan nilang ibigay kay Escudero ang papel bilang presiding officer oras na mag-convene muli ang impeachment court sa Hulyo 6. Nangangahulugan ito na si Senator Chis na ang mamumuno sa paglilitis ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Lacson na galing mismo kay Senate President Sherwin Gatchalian ang suwestyon na gawing impeachment court presiding officer si Escudero. Si Senator Win mismo, Senate President Pinang nag-suggest din. Kami yon nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik ka sa body. Yan ang pahayag ni Senador Ping Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Formal nang binigyan ng House of Representatives ng otoridad ang House Prosecution Panel bilang kinatawan ng kapulungan sa lahat ng impeachment proceedings. Sa ginawang sesyon ng Kamara, pinagtibay ng kapulungan ang mosyon na inihain ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na siyang inaprobahan ng plenaryo sa pangunguna ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon sa mosyon, binibigyan ng kapangyarihan ang Prosecution Panel kasama na ang mga private prosecutor na kumilos sa ngalan ng Kamara upang mapabilis ang impeachment proceedings. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-simplify ng mga issue, pagbuo ng stipulations and admissions of facts and documents, pagtukoy ng witnesses, pag-establisa ng bilang ng mga witness at pagtakda ng schedule ng paglilitis. I move to authorize the House Public Prosecutors and the private prosecutors, subject to the direction, control, and supervision of the House Public Prosecutors, in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court, and to enlist private counsel, experts, and consultants. Si House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Matapos ang bilateral meeting sa pagitan nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sideline ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia, umaasa ang Pilipinas na mapalalawak nito ang kooperasyon sa food and energy security ng bansa. Ayon kay Attorney Jay Layug, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute,
kilala ang bansang Russia sa mayamat oil at gas, kaya magandang oportunidad sa Pilipinas ang pag-uusap na ito ng dalawang lider upang magkaroon ng energy cooperation sa usaping ito. Sinabi rin ni Attorney Layog sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service na kung magiging source o pagkukunan ng energy supply ang Russia, hindi masyadong didepende ang Pilipinas sa Middle East, lalo't na kung permanenteng maitatalaga na ito. Dahil sa kasalukuyang polisiya, anya, humihingi pa ang bansa ng permiso sa Estados Unidos para makapag-import ng produktong petrolyo mula sa Russia, bagay na dulot lamang din anya ng kaguluhan sa gitnang silangan. Dagdag pa ni Attorney Layog, kayang supplyan ng Russia ang pangangailangan ng Pilipinas sakaling matuloy ang energy cooperation dahil napakalaki ng supply nito. Nasubukan na rin anya ng bansa na gawing source ng energy supply ang Russia nang magsara ang Strait of Hormuz. Alam niyo ang Russia is known for both oil and gas, no? So ang inaasahan sana natin ay maging source ng supply natin ng oil primarily ang Russia. No, historically kahit nung panahon ko ay gusto sana namin kumuha ng supply sa Russia outside of Middle East, no. Kaso alam naman natin ang politics behind US and Russia. But for the very first time nung nagka-problema po tayo dyan sa Middle East recently, pumayag ang Estados Unidos na mag-import tayo mula Russia. Ang pahayag ni Attorney J. Layog, Executive Board Member ng Philippine Energy Research and Policy Institute. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ang malaking ginhawa para sa mga lokal na magsasaka kasunod ng ulat na pagbaba ng presyo ng mga abono sa susunod na buwan. Ito ang inihayag ni Rosendo So, chairperson ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay So, ito ay dulot ng nakataktang pagluluwag ng Strait of Hormuz matapos ang nabuong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon din sa pamunuan ng SINAG, malaki ang naging epekto ng geopolitical tension sa presyo ng pataba. Mula nung sumiklab ang giyera ng Estados Unidos at Iran, pumalo sa halos $800 kada metric ton ang presyo nito sa world market. Natin yung situation ngayon, yung world market price ng urea, no? For the past week, talagang bumaba na yung world market price from 800 1 month ago, naging last 2 weeks ago, nasa $600 per metric tons. Ngayon, umaabot na lang ng 460 to 470 dollar per metric ton. Dahil sa humanitarian at peace development, bumagsak na ito ngayon sa 460 hanggang 470 kada metric ton, halos kalahati sa dating presyo sa pandaigdigang merkado. Inaasahang mararamdaman ng mga Pilipinong magsasaka ang bawas presyo sa mga darating na shipment sa susunod na buwan kung ang dating presyo ay umabot sa 3,000 pesos kada sako noong panahon ng giyera. Okay, malaki ang binaba and positive sign ito sa ating mga magsasaka. Dahil ito is makakatulong dahil yung planting season mag-start pa lang. Sa kasalukuyang presyo, bahagya ng bumaba sa 2,300 pesos ang presyo ng abono sa lokal na merkado at inaasahang bumaba pa sa 1,800 pesos kada sako sa susunod na buwan. Binigyang din ni So na malaki ang maitutulong nito sa mga magsasaka lalo pat magsisimula pa lamang ang panahon ng pagtatanim. Nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari sakaling hindi matuloy ang ceasefire ng dalawang bansa, tiniyak ni So na hindi na magiging kasing tindi ang epekto nito kumpara sa unang bugso ng giyera dahil mas handa at stable na ang supply chain sa kasalukuyan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o Quick Response Codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, isang eksperto may mga payo sa paggamit ng lotion at katol na panlaban sa mga lamok na may dalang dengue. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas, Lawag. Mabalilata nga usaran dagiti individual nga gusto ti prescribe lotion ti mosquito repellent lotion tapno natalgad da manipod iti dengue mosquito. No pekas ta kinuna ni Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center Medical Officer for Dr. Grace Joy Calapit de la Cruz. Alaskan may aplikar nga umuna ti lotion may prescribe kadakwada oray nga agmaga sakbay nga iaplikar da iti usaran na mosquito repellent lotion. Malaksi iti data binalakada na pa dagiti nagana kasiguraduan na saan nga maikan ti lotion iti ropa, mata, ken ima dagiti ubing. Manay iti data ilawawag ti doktor anapimpintas matlaang nga usaran dagiti mosquito nets, long sleeves, ken window nets no maturog imbes nga agsindi ti katol. Rumrumwar nga adda ngaming ti chemical iti katol nga iso ti mabalin nga mangitonda kadagiti saan nga nasayaat nga epekto ti bagay no mabayagan. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union, Information Technology Hub sa isang bayan sa La Union binuksan na. Para sa kabuang detalye ng balita, narito si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas, Agoo. Manamnama ti panakapatibkar ti digital transformation ken inklusibo a panagduras ti Bagulin La Union kasarno ti panakailukat ti information technology no IT hub ti munisipyo. Balegi anaangay ti turnover kadagiti kagawan iti IT hub kastamotan ti panagensyo dagiti IT hub staff ken ti formal nga inaugurasyon ken panakabendisyon ti pasilidad. Dagito yung aktibidad ket indaulwan ni Mayor Virgilio Flor kadwanan ni Vice Mayor Jaime Lictao kastamotan dagiti panakabagiti Catalyst Plus Canada apakairamana ni County Representative Math Navalta. Agserserbiti pasilidad ka sentro ti digital a panagsuro, inobasyon, ken community engagement ang mangipaay kadagiti residente iti access iti teknolohiya, digital skills training, oportunidad iti online learning ken resources, amang suportar iti edukasyon, empleyo, panagnegosyo, ken panakaidanon dagiti serbisyo kadagiti umili ti Bagulin La Union. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Glenda. Samantala mula La Union, tungo naman tayo sa Southern Luzon. Oplan kontrabahan ng national government nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Ang kabuang ulat, hatid ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. Nagpapatuloy ang oplan kontra baha ng pamahalang nasyonal sa Pola Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng Pola LGU, nilalayo ng inisyatibong ito ng pamahalaan ang pagpapabuti ng connectivity, drainage at disaster resilience sa pamamagitan ng mga itinatayong infrastructure projects. Ilan sa mga proyektong natapos na ay ang konstruksyon ng drainage canal sa Sitio Wawa, Barangay Kalima at ang pagpapalawak ng footbridge sa Sitio Talon. Samantala,
Nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng tulay sa Sitio Upper 1 Barangay Campamento kasamang road maintenance works sa Barangay Maluan-Luan. Nagpapatuloy pa rin ang upland kontrabaha sa iba pang lugar sa bansa. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Tom. Samantala mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Fuel subsidy program ng lokal na pamahalaan ng Borongan patuloy ang pag-arangkada. Ang kabuang ulat hatid ni Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Borongan. Madang inaarangkadahan LG Borongan ng 10 milyones de pesos ng fuel subsidy program ang lokal nga pamunuan, kundi nagpapadayon itong distribusyon ng fuel coupons ng tricycle drivers ug operators ng pambot operators sa syudad ng gimbubuhat sa City Hall Lobby. Pinakauri gindi distribuer atong fuel coupons kantidad 200 pesos nga paring Hunyo 17 nga 18 ayuda ang gagamitan nit pagpaliting gasolina ng mga gasoline station sa syudad nga napartisipar ini nga programa. Ang nasabi nga fuel coupons ni ginduduhol ang mga presidente ng tricycle operators and Drivers Association nga asay nato natukan manhatag ngadton ira mga kaapian asosasyon samtang under membro anuman nga to dayon personal nga maklaim ini nga fuel coupon. Ini nga fuel subsidy program ingin pariganan it City Ordinance number 313 series of 2006 Integrated Community Fuel Assistance Act. Ginlalauman ng lokal nga pamunuan nga maabot 1,200 ang ihapang kwalipikado nga mga benepisyaryo ang makakatagamtami ni nga fuel subsidy program nga igpapatuman hinharos 13 ka semana. Para sa bagong Pilipinas Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Sok mula Samar, lipat naman tayo sa Leyte. Mahigit 1,000 dwarf coconut seedlings ipinamahagi sa mga magsasaka sa Southern Leyte. Si Dalia Urit ng Radyo Pilipinas, sugod sa detalye. Nagpadayo ng lokal nga kagamhanan sa Maasin, probinsya sa Southern Leyte sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa pagapod-apod og 900 ka mga dwarf coconut seedlings ngadto sa 17 ka mga benepisyaryong mag-uuma gikan sa mga barangay sa Bagtikan, Batuuno, Labuon, San Jose, San Rafael ug Santo Niño. Sumala sa taho sa LGU, ang programa naglangkob sa paghatag og 800 ka mga tako ng dwarf coconut seedlings diin usa ka gatos niini gitaganaa lang sa seed banking ug dugang usa ka gatos ka mga Albuera dwarf coconut seedlings. Tumong sa mga inisyatiba ang paghatag og dugang nga panginabuhian sa mga mag-uuma pinaagi sa pagtanom sa dwarf coconut varieties nga mahimong mamunga sulod sa 4 ngadto sa 5 ka tuig. Sa wala pang distribusyon, gipahigayon sa City Agriculture Office ang usa ka seminar kabahin sa husto nga produksyon ug pagdumala sa lubi, lakip na ang site validation ug paghatod sa mga similya. Ang mga mag-uuma nga miapil sa mong pagbansay mo'y gihatagag prioridad sa pagdawat sa mga seedlings. Gilauman sa lokal nga gobyerno nga pinaagi sa maong programa, mas muntaas ang produksyon sa lubi sa syudad ug madugangan ang kita sa mga mag-uuma sa umaabot nga mga tuig. Balita gikan sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dalia. Samantala mula Kabisayaan, dako naman tayo sa Mindanao. Scholars ng lungsod ng Cagayan de Oro umabot na sa 15,800. Ang kabuang ulat hatid ni Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Gikalipay ni Mayor Oy nga mikabat na sa 15,800 ang city scholars ubos sa iyang administrasyon. Kini ang gisaysay sa iyang State of the City address ato sa ika-76 Charter Day. Ang City Scholarship Program gilangkuban sa mga nagkadaiyang klase sa scholarship sama sa college, diploma course, kon courses nga makakuha og 2 ka tuig o pipila ka bulan pinaagi sa relevant industry skills for employment, technical vocational education training, scholarship program, medical school o apil na law school. Samtang na usab educational assistance alang sa mga ana-ana sa college apan wala nakabenepisyo sa City Scholarship Program o Alternative Learning School pinaagi sa Night School Program alang sa mga ALS learners.
Nasayrang ang matag city scholar sa syudad makadawat sa mga benepisyo sama sa full tuition, matriculation o other fees, monthly stipend o holistic formation. Ang City Scholarship Program usa ka priority project nga mahatagan ang tanang kabatanunan sa Cagayan de Oro o higayon nga makalampos. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ryan. Samantala mula Cagayan de Oro, tungo naman tayo sa Zamboanga. Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture Region 9 sa bayan ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay, ininspeksyon ng Food Agriculture Organization at ng Bureau of Animal Industry. Si Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye. Gisusi sa mga eksperto gikan sa Food and Agriculture Organization o sa Bureau of Animal Industry ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory 9 nga nahimutang sa lungsod sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kinaron paligunon ang kapasidad sa maong laboratorio sa pagmonitor o pagtumbok sa mga sakit sa kahayupan. Ang inspection team gipanguluhan ni Dr. Chris Morrissey, usa ka veterinaryong Australiano. Ang pagsusi gihimo pinagi sa paggamit sa FAO Laboratory Mapping Tool aron masayran ang kahimtang o kapasidad sa laboratorio diya sa pag-asdang sa nakalinlaing sakit sa mga hayop sa Zamboanga Peninsula. Gilantaw usab ang mga kasangkapan sa laboratorio, mga lagda sa pagdawat o pagdumala sa mga sampol o ang sistema sa pag-record o pag-analisar sa mga findings sa laboratorio. Gitinausab ang kapasidad sa laboratorio sa pag-diagnose sa mga seryosong sakit sama sa African Swine Fever nga dakong hulga sa swine industry o ang avian flu o sa kamatang sa sakit sa mga langgam nga makatakod sa tao. Ang mga rekomendasyon o resulta sa evaluasyon dakong ikatabang aron mapaligon ang kalidad sa serbisyo sa laboratorio diya sa pagpanalipod sa industriya sa hayop sa Rehiyon 9. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leslie mula Zamboanga. Kawing naman tayo sa Caraga. Department of Social Welfare and Development Caraga nagtayo ng child-friendly space para sa batang evacuees sa Sarangani. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye. Gitukod sa mga Angels in Red Vest sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Caraga ang usa ka child-friendly space kon CFS sa Glan Central Integrated SPED Center sa Sarangani isip kabahin sa ilang suporta sa response operations sa Region 12. Ang child-friendly space usa sa mga importante nga pasilidad sulod sa evacuation camp diin ang mga bata adunay luwas nga lugar alang sa pagdula, pagkat-on, pakig-interaksyon ug pagpahayag sa ilang kaugalingon bisan taliwala sa mga hagit nga dala sa emerhensya. Gipahigayon usab sa grupo ang usa ka mubo nga oryentasyon alang sa mga internally displaced persons kon IDPs nga nagpuyo sa Tent City aron hisgutan ang mga lagda sa kampo ug masiguro ang organisado, luwas ug komportableng temporaryong pagpuyo sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayanara mula sa Sarangani. Kawing naman tayo sa Lanao. 27 tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology sa Northern Mindanao sabay-sabay na ikinasal sa Iligan City. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye. Sabay-sabay na ikinasal sa kanilang mga pares ang 27 tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa ginanap na kasalan ng bayan sa St. Michael's Cathedral sa Iligan City.
Itinuturing itong kauna-unahan at pinakamalaking mass wedding ng mga tauhan ng BJMP sa Northern Mindanao ayon kay Regional Director Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagorin Jr. Ayon kay Hagorin, personal niyang isinulong ang programa dahil naniniwala siyang mas nagiging mahusay at tapat sa serbisyo ang isang kawani kapag matatag ang kanyang pamilya. Naging libre rin ang halos lahat ng gastusin sa kasal sa tulong ng pamahalaang palunsod ng Iligan at iba't ibang sponsors maliban sa mga singsing ng mga bagong kasal. Nagpasalamat naman ang ilang mga mag-asawa sa inisyatiba ng ahensya dahil nabigyan sila ng pagkakataong maikasal nang hindi nangangamba sa malaking gastusin. Samantala, tampok din sa seremonya ang mga tartanilya o tradisyonal na kalesa ng Iligan na nagsilbing bridal car ng mga bagong kasal bilang pagpapakita at pagpapanatili ng mayamang kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Tim Harp para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yun po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ikinatuwa ni Finance Secretary Frederick Go ang malakas na koleksyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pamumuno ni Commissioner Charlito Mendoza. Lumagpas sa target ang koleksyon ng ahensya noong Mayo matapos makalikom ng 279.14 billion pesos na nag-angat sa kabuang kita sa 1.43 trillion pesos mula Enero hanggang Mayo. Ayon sa BIR, mas mataas ito ng 14.2% kumpara sa nakolekta sa kaparehong buwan noong nakaraang taon at bahagya ring nalampasan ang itinakdang target para sa buwan ng Mayo. Iniugnay ang pagtaas ng kita sa pagpapalawig ng deadline ng paghahain ng income tax return na inaprubahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng National Energy Emergency. Paliwanag ni Commissioner Mendoza, nakatulong ang extension upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga taxpayer na maayos na matugunan ang kanilang obligasyon sa kabila ng mga hamon. Kinilala rin ang BIR ang kooperasyon ng mga nagbabayad ng buwis at ang dedikasyon ng kanilang mga kawani sa pagpapatuloy ng operasyon. Sa kabuuan, ipinapakita ng resulta na epektibo ang mga reforma ng ahensya at nananatiling mahalaga ang tiwala at pakikiisa ng publiko sa pagpapaunlad ng koleksyon ng buwis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakalap ng pamahalaan ang humigit kumulang 2.5 billion US dollars mula sa tatlong bahagi ng dollar bond offering na ikalawang pagpasok ng bansa sa international capital markets ngayong taon. Ayon sa Bureau of the Treasury, kabilang dito ang 550 million US dollars mula sa 5.5 taong bono, 1.65 billion US dollars mula sa 10 taong bono at 300 million US dollars mula sa karagdagang pag-issue ng 2051 global bonds. Naging malakas ang interes ng mga dayuhang mamumuhunan kung saan umabot sa 4.4 na beses nang iniaalok ang kabuang order. Dahil dito, itinaas ng pamahalaan ang target na halaga mula 2 billion US dollars patungo sa 2.5 billion US dollars. Sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na patunay ito ng tiwala ng global investors sa katatagan at kakayahang makabangon ng ekonomiya ng Pilipinas
Pilipinas sa kabila ng mga hamon sa merkado. Dagdag pa niya, nagpapakita rin ito ng patuloy na pagsunod ng bansa sa maayos na pamamahala ng pananalapi at layuning makamit ang inklusibong pag-unlad. Nakatakdang maisapinal ang transaksyon sa Hunyo 24 at gagamitin ang nalikom na pondo para sa pangkalahatang pangailangan sa budget ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, nag-utos naman ang Department of Agriculture o DA ng malawakang produksyon ng mga biological control agent upang mapigilan ang pagkalat ng red striped soft-scale insect o RSSI na sumisira sa industriya ng asukal sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., pinapabilis na niya sa Sugar Regulatory Administration ang paggawa ng isang natural na fungus na kayang magpabagal o pumigil sa pagdami ng naturang peste. Target ng ahensya na makalikha ng 4 na biocontrol agents na sasaklaw sa hindi bababa sa 75,000 ektarya ng taniman ng tubo. Upang mapabilis ito, iaalok din ng DA ang mga laboratorio ng Bureau of Plant Industry at iba pang pasilidad dito kasabay ng paglalaan ng karagdagang pondo. Bukod dito, plano ring gumamit ng artificial intelligence tools para sa mas maagang pagtukoy at monitoring ng peste. Sa ngayon, nasa mahigit 4,000 at 600 ektarya na ang kumpirmadong apektado bagamat may ulat na lumampas na sa 30% ang infestation sa ilang bahagi ng Negros at posibleng kumalat na rin sa iba pang lalawigan. Unang natukoy ang RSSI noong taong 2022 at itinuturing na isa sa pinakamalaking banta sa sektor ng asukal dahil kaya nitong pababain ng hanggang kalahati ang sugar content ng tubo at malaki ang epekto sa ani at kita ng mga magsasaka. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakalikom naman ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO ng tinatayang 18 bilyong pisong halaga ng investment pledges sa loob lamang ng nakalipas na 2 taon. Ayon kay APECO President at CEO Hill Taway, higit pa ito sa kanilang orihinal na target na 1 bilyong piso para sa kanyang ikalawa o ikatlong termino sa pwesto. Ibinahagi niya na ang pagtaas ng interes ng mga mamumuhunan ay bunsod ng pagtutok ng pamahalaan sa national security, energy security at food security. Kabilang sa mga inaasahang proyekto ang isang solar power development mula sa isang kumpanyang nakabase sa Singapore, gayon din ang planong pagtatayo ng isang US-based defense logistics firm na may kinalaman sa drone at anti-drone production. Meron ding interes mula sa mga kumpanyang may kaugnayan sa cold storage, healthcare services, skills training at internet services. Binigyang diin ni Taway na ang lokasyon ng APECO sa silang baybayin ng bansa ay nagsisilbing mahalagang gateway patungo sa mga ekonomiya sa Pasipiko at Northeast Asia. Dagdag pa niya, mahalaga ang matatag na supply ng enerhiya upang tuluyang makahikayat ng mas marami pang pamumuhunan sa hinaharap. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hunyo 18 ng taong 2026. Ang US dollar ay kitumbas ng 60 pesos and 33 centavos habang nasa 38 centavos naman ang Japanese yen. Nasa 46 pesos and 86 centavos naman ang Singaporean dollar habang nasa 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 8 pesos and 92 centavos habang nasa 7 pesos and 70 centavos naman ang Hong Kong dollar. Nasa 80 pesos
pesos and 19 centavos naman ang British pound, habang ang euro ay katumbas naman ng 69 pesos and 41 centavos. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga naman ng 42 pesos and 80 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial naman ay katumbas ng 16 pesos and 8 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na po tayo ngayon sa segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magbayo. Transactions sa tulong ng Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Sa pagbubukas ng 2026 Berlin Open sa Germany ngayong Miyerkules. Sa loob ng 1 oras at 50 minuto, ipinakita ng 21 anyos na si Iyala na nabigyan ng wildcard sa WTA 500 tournament ang kanyang tibay at diskarte upang makalusot sa agresibong laro ni Vekic at umabante sa susunod na yugto. Dahil sa panalo, nakaabang na para sa Filipina tennis star ang isang blockbuster matchup kontra world number 2 at 2022 Wimbledon champion na si Elena Rybakina na exempted sa unang round. Maagang kumamada si Vekic ng 2-0 lead, ngunit mabilis na bumawi si Iyala at sinakmal ang 4 na magkakasunod na games para umangat sa 4-2. Hindi naman nagpatinag ang 29 anyos na Croatian na umarangkada na 3 magkakasunod para kunin ang 5-4 advantage bago muling nagpakawala ng clutch shot si Iyala upang selyuhan ang opening set. Pagpasok ng second set, agad na binasag ni Iyala ang serve ni Vekic sa unang game at hindi na binitawan ang momentum hanggang sa tuluyang makuhang panalo. Susunod na hamon para kay Iyala ay si Rybakina na magsisilbing sukatan ng porma ni Iyala sa gitna ng kanyang pag-angat ngayong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matapos ang 3 taon, balik sa tuktok ang Barangay Ginebra, San Miguel kung saan tinapos nila ang serye sa pamamagitan ng 88-76 panalo kontra Tokentex Tropang 5G sa Game 7 ng Commissioner's Cup Finals sa Mall of Asia Arena. Bumida si Finals Most Valuable Player Scottie Thompson sa kanyang 19 na puntos, 11 rebounds, 8 assists at 3 steals. Lahat ito habang may malalim na hiwa sa kaliwang mata at iniinda ang hamstring. Nagpatuloy din ang alamat ni Justin Brownlee na kumumada ng 30 puntos at 14 na rebounds habang sina RJ Abarientos at Troy Rosario ay nag-ambag ng tig-13 puntos. Miscore din ng mahalagang 3 si Nards Pinto sa endgame. Tinangkapang bumawi ng TNT sa pangunguna ni Chris McCullough na nakapagtala ng 28 puntos at 22 rebounds at si Jordan Heading na may 21 puntos ngunit kinapos sa huli. Sa third quarter, nagsimula ang pag-arangkada ng Ginebra mula sa 49-40 deficit hanggang sa tuluyang pagkuha ng kontrol sa huling yugto at pag-agaw ng Corona mula sa Tropang 5G na nabigong maging unang 8th seed champion sa kasaysayan ng PBA. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pinangalanan na ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa dalawang away games sa third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers at kabilang dito sina RJ Abarientos, Troy Rosario, Justine Baltasar at Mike Phillips. Kasama rin sa lineup sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Kevin Kiambao, Dwight Ramos at Carl Tamayo. Galing sa kampyonato sa PBA Commissioner's Cup, umangat sa main roster sina Abarientos at Rosario habang si Baltasar ay pumasok din dahil sa kakulangan ng available big men. Si Phillips na bagong may FIBA clearance bilang local player, agad ding isinama sa Final 12. Sina Rosario, Baltasar at Phillips ang inaasahang bubuno sa frontline sa pag-absent ni Kai Soto at Quentin Meliora Brown para sa laban kontra New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6. Hindi rin makakalaro si Calvin Oftana dahil sa injury, habang sina Juan Gomez de Leaño at CJ Perez ay hindi makakasama. Inaasahang mamumuno sa opensa si Abarientos na nagmula sa kanyang Best PBA Conference at unang Best Player of the Conference Award, lalo na sa labanan sa labas kontra Tall Blacks at Boomers. Malaking responsibilidad din ang nakaatang kina Fajardo at Edu, ang dalawang pinakamalaki sa lineup. Pasok na ang Gilas sa second round, ngunit mahalaga pa rin ang bawat panalo dahil dala ang standings mula sa unang round. Sa ngayon, nasa ikatlong pwesto ang Nationals sa Group A, taglay ang 2-2 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, maagang nagpadala ng mensahe ang Jose Rizal University sa buong liga matapos patumbahin ang dating undefeated na San Beda 73-65 para umakyat sa solo first sa NCAA Group sa 19th PhilOil Eco Oil Preseason Cup. Kontrolado ni Chris Hubilla ang laban para sa JRU, kumamada ng 18 puntos at 9 na rebounds. Sumuporta sina Allen Laurenaria na may 15 puntos at 9 na rebounds at si Lawrence Mangubat na nakalikom ng 14 na puntos, 4 na rebounds at 3 steals. Pero depensa ang tunay na sandata ng Heavy Bombers, pinilit nila ang San Beda sa 20 turnovers at pinababa sa 5 puntos si high-scoring Aldous Torculas. Nagpakitang gilas din si Sean Salvador na may score ng 7 sa kanyang 9 na puntos sa kritikal na bahagi ng fourth quarter para itulak ang JRU sa kanilang ika-6 na magkakasunod na panalo. Tanging si RC Kalimag lang ang umabot sa double figures para sa Red Lions, kung saan nakapagtala ito ng 21 puntos mula sa 4 na 3 habang bumagsak sila sa 5-1 record. Sa iba pang laro, nakadikit ang Mapua sa standings matapos ang 94-89 escape kontra Arellano. Binitawan ni MC Cuenco ang go-ahead triple sa huling 58 segundo bago iset up si J. Mark Lloren para sa finishing touch. Nagtapos si Cuenco na may 17 puntos habang nag-double-double si Yam Concepcion na may 12 puntos at 12 rebounds kasama pa ang 6 na assist. Aminado si Coach Chito Victolero na halos hindi niya alam paano nila naipanalo ang laro matapos mag-commit ng 20 turnovers at magbigay ng 42 free throws. Patuloy namang winless ang Chiefs sa 0-6 kahit bumalik si T-Mac Ongotan na naghatid ng 20 puntos at 2 assists. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Erwin Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa balitang negosyo at kalakalan na inihatid ni Steph Vicente kay Leo Magpayo para sa balitang sports sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel at kay JP at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga may init na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.